I'd also like to welcome Congressman Robert Alvarez to the Thank you, sir. Mayor, Hoy, bakit sabog yan? Ang alam ko, ang sabog, wala dyan. Nandun sa... wala. would like to begin with your opening statement. Tuloy na can you repeat Repeat after me. Paano kasi? Sabog. Next time, imbitahan nyo nga ako, ah. Hindi, alam mo naman talagang maano ko sa mga audio-audio, eh. again we are calling for this conference. Mind you, there will be another one after April 14. Is that tomorrow? Sunday. Kasi doon ang rally. At may inaabangan pa ako na yung tinakalkal ko yung aming nose doon sa foreign affairs at foreign policy during my time. But let me be very clear on this. We have not conceded anything to China. There might have been exchange of control over the Chinese China Sea. Pero those were really territorial in nature, not involving the encroachment of China in their exclusive economic zone. Iba yun. Yung sabi nila territorial, we are studying it still until now so that I can give you a concrete picture of everything. Ang problema lang nito, maraming hindi naman they are not party to any of the discussion at itong biglang gentleman's agreement with Xi Jinping. Nobody but nobody in the Philippines today, either the Supreme Court, the Presidency, or Congress, can concede anything about territories. Hindi gawain ng presidente yan. And ang ano ko lang is even this stupid ex-Justice Carpio. Hoy, stupid! Dapat kantaan siya ng... Oh! Yung kanta ng ano, stupid! Di ba ganon, di ba? Di, alam mo ito, nakakatuwa dito kay Pangulong Duterte. Alam nyo, ano yung nakakatuwa sa kanya? Sabi niya nga wala siyang sinisi. Unlike yung mga presidente na, ewan ko, yung presidente ba ngayon, sinisisi ata siya. Horrible, ika nga sabi. Eto si Pangulong Duterte, sinabi niya kagad, hindi gawain ng presidente yan na ibigay ang anumang teritoryo ng Pilipinas. Hindi niya nga pinagbintangan na, oy, alam nyo ba, yung kasunduan na yan, kay Pinoy pa yan? Even if kay Pinoy yun, yung kasunduan na yan. Yan po ay panahon pa ni Pinoy. Tapos, ngayon, sinasabi ng iba na nasa panahon niya na. Pero at the same time, hindi ho siya naninisi ng kahit sino. Ganun ang kinagandahan dito kay Pangulong Duterte. Is harping on a gentleman's agreement of which certainly he was not there. No. And is beginning to expound. Mr. President, hindi nyo lang alam. Pero I think baka lang naman. Si Carpio, baka nagtatransform siya sa ipis. Tapos,
nung nag-uusap kayo ni Xi Jinping, lumakad siguro si Carpio. Papunta. Kumakain kayo ng siopaw. Siyempre, alam mo naman, siopaw. Sabi nung ipis, wow, masarap yan. Alam mo yung ipis ng mga maliliit? Yung ipis na maliliit, hindi yung malalaki. Yung ipis na maliliit na minsan nandun, nakasama na siya sa pagkain. So, masaw-saw na siya. Tapos, binabaliwala lang natin. Sinasabi natin, okay lang yan. Normal lang man yan. Maliliit lang naman yan. Diba? Baka ganun. Hindi kasi sinasabi ni Pangulong Duterte, wala naman si Carpio doon. Bakit nagmamagaling si Carpio? Di ba? Wala naman siya sa usapan. Wala naman hindi namang nag-usap kami ni Xi Jinping, hindi siya kasali. Bakit nagmamagaling? O yun, ang hinala ko nga, Mr. President, baka nga nagaanyo ng ipis yan. O minsan pusa. O kaya daga. Tapos biglang sumasali. Kasi masyadong dunong-dunungan Nakikisali sa mga usapan na wala naman siya doon. Pero sinasabi niya, hindi. Ganito yan. O, di ba? Tuloy. On the consequences of the resort or whatever wrong there was committed in the agreement, aside from the fact of having a handshake with President Xi Jinping, the only thing I remember was that status quo. That's the word, na walang galawan. No movement, no armed patrol. Status ko! Naku po, patay tayo dyan. Naku, iibahin na naman ng iba yan. Ano ba yung status ko na yan? Linawin mo nga yan, Mr. President, ano ba yung status ko? Kasi, siyempre, alam mo naman ng mainstream media, naku, pag may narinig niya, status ko siguro may silent yan. May secret agreement yan. Ganun kagad sila Di ba? Pagka may status ko, naku, may secret agreement yan. Di ba? Yan kagad yung birada ng mga na yan Pero tingnan nga natin kung yung sinasabing status ko na yan ay yan po ba ay totoo? I-double check natin. Eto, pasok. Galing sa Reuters. Philippines says China agrees on no new expansion in South China Sea. Sa Tagalog ay sabi ng Pilipinas, pumayag ang China na walang magkakaroon ng expansion sa South China Sea. Muntikan ko na mamura ang Reuters Ang Reuters, bakit South China Sea? Bakit hindi West Philippine Sea yan? Kawawa naman tayo, no? Tayo lang ang nagsasabing West Philippine Sea. Sila, sinasabi nila na South China Sea yan. Ano ba sabi dito? Yung status ko na yan. Ano ba status nyo? Ako single. Sabi nito, status ko ay tingle. Mahilig sa tingle. Sabi dito, ito, pakingge. Ayan, the Chinese will not occupy new features in South China Sea, nor they are going to build structures in Scarborough Shoal. Yan ang sabi ni Lorenzana. At that time, this was 2017, meaning, ibig sabihin, panahon ni Duterte. At sabi pa dito, China has assured the Philippines it will not occupy new features or territory in the South China Sea under the new status quo brokered by Manila as both sides try to strengthen the relationship, the Philippines Defense Minister said. In other words, napakalinaw. May basihan ang sinasabi ni Pangulong Duterte. Hindi siya nagsisinungaling, hindi niya binabago kung ano yung usapan nila noon, 2017. Ayan sinasabi niya ngayon. Inuulit laang niya na status ko. Bakit kanyo status ko? Ano ba yung isibig sabihin ng status ko? Pakingge si Pangulong Duterte. Pakingge ha. Pakingge natin. There, as is where is. As is where is. Sa Tagalog, as is where is.
Parang mahirap yung as is where is, ha? As is where is. Kung ano noon, hindi, mali. Kung ano ngayon, kung ano yung dati. Ganon. As is where is. Ibig sabihin, walang nagbago. Yun nga ang ibig sabihin ng status quo eh. Walang nagbago sa usapan. Sandali. Kung walang nagbago sa usapan, ibig sabihin, ano? Merong usapan. Tama, mali? Ulitin natin. Pag sinabi kong, kunwari, lalapitan ko kunwari si Gigi Delana. Gigi Delana. Status ko muna tayo, ah. As is where is lang tayo. Malamang sampalin ako nun eh. Sabihin sa akin nun, anong as is where is? Anong status ko? Wala naman tayong usapan, ah. Tapos as is where is tayo? Ah, di ba? Tama, mali? Anong ibig sabihin ng as is where is? May usapan kayo noon. Di ba? So, kunwari, sinabi ko ngayon, anong setup sa SMNI? Sasabihin ko ngayon doon sa producer ng SMNI. Dahil nagkukulang ang ating oras, sasabihin ngayon ng SMNI, extend ba natin yung Banateros? Tapos, sasabihin ko ngayon sa SMNI, no, status ko lang tayo. As is where is lang tayo. Ibig sabihin, kung ano yung napag-usapan natin noon, o kung ano yung napag-usapan noon, pareho lang. Walang pagbabago. Ika nga. Tama, mali? So, ano ibig sabihin nito? Na as is where is yung sinasabi ni Pangulong Duterte. Anong sinasabi ni Pangulong Duterte na may status ko lang? Kasi, meron nang naging usapan. Sino ngayon ang nakipag-usap noon? Pakingge. Ayan. Babalik na naman tayo dito. Mga 3 beses na natin pinag-usapan to, ewan ko kung hindi pa rin sasaksak sa mga kukote ng mga mainstream media. Mga prostitute! Talaga bang sobrang marami ng 1,000 nakasaksak sa mga tenga nyo? At di nyo na marinig to? Hindi po galing sa akin to, sa Inquirer. Ibig sabihin, matagal na ho ito. Ayan o, 2013, sino presidente? Si Pinoy. Ano sabi dito? Ayan o. Oh, ayan, nakasulat din eh. Oh, we will not violate the agreement not to construct new structures. We told them we're only bringing supplies for our troops. Pagkain lang. Like water and food. There will also be rotation of troops because we can put our men there permanently or they go crazy. Kailangan din nila minsan magkaroon ng conjugal visit. Kaya kailangan palit-palitan yung mga sundalo namin doon. Sa madaling salita, mga kababayan, ito yung ini-status ko ni PRRD. Ito yung as is where is niya. Meron ng kasunduan bago pa siya umupo. Carpio! Hindi mo alam to? Kung hindi mo alam, magbasa ka ngayon. Basahin mo. I-goggle mo. Google it bago pa i-delete ng Inquirer. Kasi alam mo naman ng Inquirer, isa rin yan. So bago pa nila i-delete, basahin mo na. Ayan o, bago pa si PRRD umupo, meron na usapan. Anak kayo ng wewe. Bingi kayo, bingi, bulag. Ginagalit nyo ko aga-aga. Nakaka-high blood kayo ha. Tuloy. Para walang magkagulo. Hindi tayo magkagulo. Yun ang naalaala ko. Wala akong... there's a new word. I do not even know the ayunan short. Ito si Carpio and the rest of the... Well, I think he's trying to be relevant. He's a retired justice. Sir, hindi ho siya na trying to be relevant. Kulang lang sa pansin. Feeling ko walang kumakausap. Matanda na siguro, hindi na kinakausap. Kaya gusto lang niyang magsalita-salita para madinig siya ng mga tao. Hindi kasi minsan may mga ganyan, yung frustrated na hindi napapansin. Frustrated bang mapansin? So gagawa-gawa na ng istorya. Nag-istoryahin na. Diba? O baka naman, baka lang naman, hindi ako sure ha, hindi ako sure.
Baka lang naman na gustong kumandidato, dili natin masabi yan ngayon. Sa 2025, malaman natin. A not so brilliant one, which he pretends to be, nawala naman siya doon. And I assure you that if it was a gentleman's agreement, it would always have been an agreement that would keep the peace in the South China Sea. Huwag mo kayong maniwala yung bulatik nila kasi hindi ako ganun kagago. You know, ayaw kong magyabang. Kaya bakit ako tumagal sa AB, sa Lyceum, is because after my political science course, I took up, and Lyceum could show the records. Marami akong kinuha about foreign affairs and foreign politics. Sabi ko hindi ako nagyayabang. I studied geopolitics under Professor Obiana. I think he's still connected or retired from the Foreign Affairs Department. I was under Ambassador Terrano sa Terona, I'm sure Ambassador Rosalinda Terona sa geopolitics ko, pati sa many subjects about foreign policy, foreign affairs. I had my diplomatic practice and procedure doon sa kay David Lapos, and political thought. Yun, gumanda rin. Jose Maria Sison. Naku po, humina naman. Ang turo sa amin, ewan ko kung mas may bright pa doon. Kaya sinasabi ko, it would be good and it would be healthy for Carpio to just shut up and not muddled up the things of which I was not there. Hindi ko naman siya kinukondem. Pero sa amin yan, tinatawag, in our parlance, pakatorpe naman itong putang ina. I will be expounding more the day after because I just received the old documents of Malacanang about foreign policy noon sa panahon ko. I just got it tonight. I want to review it and the different agreements that were entered into by myself and the Defense Department, sila Lorenzana. Lorenzana played a crucial role, a role that was something. Tingnan nyo. Ano sabi niya? Lorenzana played a crucial role. Tama, mali. Ayan, no? Si Lorenzana ho ang kausap, oh. Ayan na nga, oh. O, di ba? Siya na mismo ang kumakausap. Alam naman po natin si Lorenzana, eh. Di ba? Alam naman po natin, eh, ang lining ni Lorenzana. Alam mo, si Pangulong Duterte magaling. Alam mo kung bakit magaling na presidente ito si Pangulong Duterte, ha? Ikwento ko lang sa inyo ng bahagya, ah. Kung makikita ninyo, diba sinasabi nila, pro-China ito si Duterte. Yung more on ang leaning niya is on China at minumura niya yung US, di ba? May ganun. Pero tandaan ninyo, ang mga nilagay niyang tauhan ay merong leaning sa US. Bakit ganun? Hindi niyo napansin yun? Yan si Lorenzana,
Yung isa pa, may isa pa. Nakakalimutan ko na yung pangalan, yung inaway ni ni Tulfo. Sino ba inaway ni Tulfo? Di ba? So, makikita mo doon na talagang magaling maglaro to si PRRD. Iba yung statement niya, pero yung galawan niya, yun, si Galvez, yun, gumagalaw for the US para may balance. Kasi tandaan ninyo, sa foreign policy, napaka-importante po ng friend to everyone. Pero siyempre, bakit ganun siya magsalita against the Americans? Para iparating sa China, uy, tayo magkaibigan. In other words, siyempre, bilang presidente nun, alam naman natin, si Pinoy, tuta ng Amerika yan. So, para mabawi niya, kunwari, binubula-bula niya yung China. Magkaibigan tayo, ha? Pero ang nilagay niya, puro pro-US na mga tao. Naintindihan natin? Bakit to ganun? Kasi nga, para balanse. Para balanse ang galawan. At dito, napaka-obvious yung sinabi niyo. Lorenzana played a major role. So, hindi ho siya nagsisinungaling, Bakit to? Ayan, lumabas na sa balita 7 years ago. 7 years ago, lumabas na. So, malinaw na malinaw pa sa Di ba? Talagang malinaw na talagang hindi ho nagsisinungaling si PRRD. Siya po ay nagsasabi ng mga tunay na nangyari nun.